Para po maibsan ang matinding traffic ngayong Kapaskuhan, meron pong ipinapatupad na patakaran ngayon sa kalsada, ang MMDA. Alamin natin yan ha, ito pong pag-ban sa mga mall-wide sales, matagal na pala ito eh. Bagay na ipinoprotesta naman ng mga retailers. Dapat daw kasi hindi nililimitahan ang pamimili ng mga consumer lalo't Pasko nga naman, holiday season. At isa pa, balakid daw yan sa paglago na ekonomiya ng bansa. Oh. Okay, so makakausap natin ngayon si MMDA Chairman, Attorney Romando Artes. Chairman, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, sir. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Naka-live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas, sir. Magandang umaga po sa inyo, Aljo, at sa inyong taga-kinig. Opo. Linawin ko lang po, Opo. hindi naman namin pinagbabawalan Okay. yung sale. Okay. Pero wag lang po yung mall-wide. Kasi po pag Mall-wide. nag-announce ng mall-wide sale, lalo na po kung mga 3 days, talaga po nagkakabuhol po ng traffic. Pero yung mga individual sale po sa loob ng mall, ay amin pong yan pinapayagan. Okay. At linawin ko lang din po yung sinasabi po na presidente po yata ng Retailers Association na walang konsultasyon na nangyari. Meron po, as early as first week of November, if I recall it right, nag-meeting po kami ng mga mall operators. At kinuha ko naman po yung kanilang opinion at sila naman po ay nag-agree. Yan po, dahil matagal na pong outstanding na patakaran po yan, na pag po talaga nag-middle na ng November, ay atin na pong pinagbabawalan yung mall-wide sale. Kasi po, talaga naman pong nag-create ng malakihang traffic pag may mall-wide sale po tayo. Okay, sige po. Ano pa po ang mga ginagawa po ng MMDA ngayon para maibsan po ang traffic? Maliban po dito, sir. Opo. Even nga po yung mga pagawain sa kalsada na nagre-require ng diggings, ay atin muna pong pinagbawalan except po yung mga priority projects ng gobyerno at yung po mga emergency repair like nung isang araw po sa May Santolan, may nag-leak po na pipe ng tubig. So, yan po ay mga kinakailangan ng agarang paggawa. Sa Ross Boulevard, may bumagsak po na box culvert na hindi madaanan ng 2 lanes. Yan po ay ina-allow naman natin. So, nagkikreate naman po tayo ng exception. Ganon din po, yung para po makauwi yung ating mga kababayan at bumilis yung turnaround time ng mga buses. Starting December 20, i-allow na po natin sila sa EDSA. Pero December 20, between 10 p.m. to 5 a.m. lamang. Pero starting December 26 hanggang January 3 po, ay papayagan sila 24 hours na dumaan po sa EDSA. Dahil starting January 26 hanggang before yung Sunday ng pabalik po from New Year celebration, ay maluwag naman po ang daloy ng traffic sa Kamaynilaan. Kaya po i-allow natin para mas maaga pong makabalik yung ating mga kababayan at mas spread out sila. Hindi po magkasabay-sabay during Sunday prior sa Monday na may pasok na. Opo. Aljo. Nag-exceed na ang volume yata ng mga sasakyan sa Metro Manila. 480,000 plus per day. Alisin na bang window hour dahil dyan? Hindi po natin aalisin despite the record volume. At masasabi ko po na by this weekend po, sigurado mas bibigat pa palapit ng Pasko. Dahil po marami pa rin po talaga tayong mga kababayan na dito po sa Metro Manila na bibili. Particularly sa Divisoria, sa Quiapo, at ganoon din po sa mga malls dahil ang Metro Manila po ay dinadayo pa rin po dahil sabi nila mas kompleto po ang bilihin dito sa Metro Manila. So ina-expect po natin way above the carrying capacity na po ng EDSA, 250,000 lang po dapat ang vehicles dyan. Halos doble na po. So kaya po kami nananawagan na sana po planuhin ng ating mga kababayan yung kanilang pagbiyahe. Hindi po natin aalisin yung window hour kasi yung window time naman po, medyo maluwag pa naman po yung daloy ng traffic yan. At para mabigyan din po ng pagkakataon yung ating mga kababayan, iisa po ang sasakyan.
Ano po reaksyon ninyo dito po sa mga tumatangkilik na mga hybrid na mga sasakyan na exempted po sa number coding? E paano kung yan na yung bibilhin ng mga kababayan natin? Well, nakalagay naman po sa batas yan na exempted Batas, sila. opo, okay. Opo, sa number coding. Pero if I recall it right, meron naman din pong sunset clause doon kung saan, kung talaga na pong sobrang dami na bumili o dumami talaga itong mga hybrid vehicles at electric vehicles, ay pwede naman daw po na irekomenda ng MMDA na makover na rin sila ng number coding scheme. Okay, maraming salamat po. Attorney Romando Artes, ang chairman ng MMDA. Good morning po, Chairman. Good morning and salamat po.